Hi Capricorn, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo. Ang topic natin gaya po ng inyong napakinggan sa intro tungkol ito sa kay Uranus, planet Uranus na nag-transit or nag-enter sa sign ng mga Gemini regardless sa zodiac sign na inyong maririnig po kay Moonchild. But it highlighted your 6th house. Napakalawak po ni 6th house. Maya-maya i-share ko sa inyo ha. Ititingnan natin, kuha muna tayo ng ilang guidance advice kung ano yung maring iwang epekto ni planet Uranus sa inyong sign in the next 7 years. Guys, yes, medyo matagal. Okay, alam ko. Pero kuha lang tayo ng guidance ha. Okay, anong maring iwang epekto nito? Ano nga asahan nyo? Capricorn, anong parating sa inyo? Habang inuurong ko pa rin kayo, ayan, patawarin po. Energy check tayo. Capricorn energy. In the next coming years, ano nga asahan ng mga taong ito? Anong kailangan nilang marinig? Planet Uranus transiting their 6th house. Ang lawak po ng 6th house. Any guidance? Ayan. May umaangat. The Moon, Temperance card. Both major arcana. Si-share natin to, no? Gumagawa tayo ng topic kasi matatawag itong major event or astrological event din pagdating sa, ayan, astrolohiya. Walang tayo ng ilang guidance na ito. Meron ng kumpol na bumagsak. Sumasang-ayon ng mga doggies. Actually, si Uranus transiting your 6th house, Capricorn. Konektado yan sa mga pets, sa mga animals. Mai-share ko na agad kasi tumatahol. Tayo ay live na live. Sandali ha, mukhang kailangan natin patahimikin. Okay, ayan. Tayo po yung nagbabalik. Kakastart lang natin. Nag-break tayo agad, So, unang signs ko kayong harapin today by the time na mapanood nyo to. Position lang po natin. Capricorn, the Moon, Temperance card, 7 of Swords. Okay. So, na-mention ko na, ano yun? Pets. House of Pets po kasi si 6th house. Regardless na ma-mention ko, guys, ha, na info pagdating sa astrology, hindi nyo na ito kailangan laliman or pakaintindihin pa. Pero maaring mabanggit ko lang din. Since yung topic po natin, combination talaga siya ng tarot and astrology, kumuha tayo ng ilang guidance gamit ang baraha. Uranus ang topic natin, guys. Planet of changes, unexpected surprises, great awakener planet na matatawag. Taangat ngayon, in the next coming years, yung ilang kaliwanagan. Yes, maring may ilang ma-reveal din sa inyo. May magliliwanag. Ito pwedeng kusang yung maramdaman, guys, ha? Or kusang isi-shake-shake kayo ng universe or ni planet Uranus bilang yan yung topic natin. Para saan? Una ko nang na-mention 6th house of pets. Diyan po pumapasok. Kung kayo mga hindi naman animal lover or pet lover, maaring ngayong sa mga susunod na taong ito, ay may pagbabago. Okay, sabi ko nga, maaaring itong kusa yung maramdaman na bigla na lang gusto mo na lang mag-aso or magpusa or higit kayong magiging makatao, hindi makatao, makahayop. Ayan, parang mas magiging, mararamdaman nyo, okay, yung pagpapahalaga rin ng nasa puso nyo pagdating sa mga animals. Okay, or why not? Baka nga ang ilan sa inyo po ay, kasi 6th house, ito na, another sector ni 6th house, dyan pumapasok ang health. Hindi po isang health advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo, pero, ayun na, ano na yung na-mention ko? House of health, tapos house of pets din. So, maring for some of you, in the next coming years, 7 years to Capricorn, ay, baka ngayon pa nga lang, baka maramdaman nyo na higit kayo maging health conscious or kung medyo may pagka-intense, baka naisin yung maging vegan, yes po, or vegetarian. Kasi nga, sabi ko, mas mapapalapit yung mga puso nyo pagdating sa mga hayop.
Okay, tumahol agad ang mga aso. Mag-start pa lang tayo kaya naibahagi ko na agad sa inyo yun. Other messages, health-wise na mention ko, no? So, ando na tayo. Temperance card po ay narito. The hangwoman or the hangman is here. Major arcana ang bumagsak. May mga changes. Again, planet Uranus surprises. Pagdating sa sa inyong mga diet or health habits, may ilang potential sa part na yan. As I've mentioned, maaring kayo mismo ito, reversal ang energy natin. I mean, kayo ang kusang magpapaangat sa inyong mga sarili or kusang itataas o ibibigay, ihahain ng universe para sa inyo. Lalo pa kung halimbawa, syempre hindi naman tayo perfect. Si 6th house po kasi, sabi ko sa inyo, malawak yan. Bukod sa house of pets, connected sa health, dyan din po pumapasok ang inyong mga daily work, yung service, daily work routine, yung pang-araw-araw nyo na buhay. So, lalo pa ayan, na-mention ko na rin, lalo kung masyado kayong maging busy sa mga susunod na taong ito, maring very productive yung buhay nyo. So, mayroong tendency kung magkakaroon kayo ng ilang imbalances or unhealthy approach pagdating sa inyong mga sarili, could be physical, mental, emotional, meron tendency na meron kayong makalimutan yung kayo mismo. Sabi ko nga, pwede kasing wala kayong wala ng time moonsault sobrang busy So, si universe na ang magpapaano sa inyo na maghahain ng ilang opportunity or ng awakener. Guys, Uranus is the planet of awakener. Great awakener. So, gigisingin kayo sa katotohanan na it's okay to pause. Okay, pakiramdaman yun daw ang sinasabi ng inyong kalusugan, Capricorn. Okay, so Uranus in Gemini, guys. Again, hindi nyo na kailangan naliman yung mga na-mention kong zodiac signs, ha. Gemini, very innovative, transformative din, may pagka-techy, connected sa technology, AI na ang datingan. So, Uranus in Gemini, tapos pagdating sa health, so, maring, sumasang-ayon talaga ang mga doggies. Sabi ko sa inyo, house of pets din yan, si 6th house. So, maring may mga alternative, okay? Kumbaga, innovative na nga. May mga pwedeng tumulong or ilang teknolohiya if ever meron kang pagdaanan. Hindi mo inaasahan. Uranus is the planet of the unexpected sa iyong kalusugan. So, this is something modern naman na. Okay? Napaka-techy na natin ngayon. Maraming possibility na pwedeng makatulong upang kayo ay gumaling or maging healthy. Okay? Okay, nasa na tayo? So, ang daming poses ni Moonchild. Parang hindi tayo pinapahintulutan magbasa ngayon, pero ilalaban natin. Again, yun na nga, modern naman na. Very, na ngayon, may ilang approach na pagdating sa health. So, maaaring dadaan kayo dyan or pwedeng may mga potential na pwedeng makatulong if ever meron kayong pagdaanan sa kalusugan. So, may solusyon. Okay, ano man yan. I will be honest, si Uranus transiting the 6th house or si planet Uranus mismo, it could be positive, guys. Positive yung maging pwedeng iwan sa buhay nyo or not so positive. Okay? Dalawa lang naman yan. Pero, ayan. Kung ito naman yung patungkol sa work, as I've mentioned, connected yan sa mga service nyo. So, maaring sa mga susunod na taong ito, Capricorn, makakaramdam kayo ng ilang pagbabago, ilang changes, work-wise, na kung saan modern na. Or may mga bago na kailangan sasabayan nyo yung pagka-Gen Z. No, ilang technology. Kasi again, Gemini is all about technology, guys. High-tech. Yes, computer, AI, may mga ganyan kayo sa trabaho nyo na pwede nyong ma-encounter in the next coming years. So, ano yung pinaka-advice? Stay flexible. Okay, stay flexible and adaptable sa inyong mga approach. Pagdating man yan sa health or sa work. Ganon ang energy, guys. Or meron kayong i-develop or meron kayong matututunan ng mga new skills.
kung saan higit kayo makakasabay sa flow ng buhay ngayon. Lalo kung medyo may edad na rin na Capricorn ang nakikinig. Minsan ang hirap sabayan ng mga pagbabago, no? Yes. So, very unusual yung energy ni Uranus. So, maaaring kakaiba ito sa nakasanayan nyo. Very unique. So, anong gagawin? Again, stay flexible lang. As a Capricorn, pinaka parang boss-like, ayan, the boss astrology. So, this is something hindi magiging malalim na problema sa inyo. Okay? Ganun yung enerhiya. Maybe kailangan kong mabanggit ito. Connected sa work. Isa pa kasi sa pagdating sa sixth house, connected yan. Diyan pumapasok ang matatawag na house of enemies, guys. Yes. So, ito naman napaka-normal. Lalo pa, ayan o. Kaninang umaga, si Kuya magtataho. Ngayon, magbabalot na siya. Apakasipag ni Kuya. Charis, hindi. Pero dito sa nakikita ko, guys, ayan o, sumasang-ayon sa atin. Kung aking i-apply sa akin na bumagsak sa mga barahan nyo, Capricorn, kaya ba natin? Kaya ba natin today? Alam niyo, unang sign ko kayo. Pag unang sign talaga, nagiging comedy tayo. Capricorn. Kulang pa sa kape. Okay. Ayan na, sinasabi ko, hindi tayo pinapaintulutan ng mga sitwasyon. Alam niyo, nagigigil ang mga doggies. Okay, laban na natin to. So, as I've mentioned, ito na, sana mailaban na natin. Habol ko lang itong last message ko sa 6th house kasi matatawag, andyan yung house of enemies. So, yung actually open enemies, more on, maaring meron kayong ideya, maaring umangat ito sa susunod na taong ito. Kumbaga, maring merong, kasi nakikita ko, nag-iinit ng inyong buhay karera. Merong celebration sa relationship man or pagdating sa work. Sabi ko nga, very productive, magiging busy kayo. So, yung blessing of work ay naroon. Okay? Andito, on fire. So, in a way, for some of you, hindi maiiwasan. Hindi naman talaga natin mapiplease ang everyone. Pero, maaring makaramdam kayo ng ilang insecurities or ilang pagsiselos or ang mga taong ito ay higit na magiging competitive sa trabaho, especially kasi nakikitaan ka nung pag-level up or parang ikaw yung napupuna. Okay? Sabi ko nga, lagi yung tatandaan na hindi natin mapiplease ang mga sitwasyon. So, focus lang kayo, eyes on the prize sa mga goal nyo. Huwag maging hindrance ang mga taong ito para tumigil kayo, okay, para sa mga pangarap nyo pa. Seven of Swords o mga tito, as long as alam nyo na kayo ay totoo, patuloy na magiging totoo sa inyong ginagawa, wala kayong dapat ikabahala. Okay, ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig. Mensaheng gabay lamang po, Capricorn.